Ano nga ba itong sunod? Itong sunod, mga kababayan, ay mayroong movie, no, na gagawin. Ito ay post ng Manila Times. Oo, na-share lang dito itong The War on Drugs, the movie, no, or AGK, the movie, War on Drugs. So ano nga ba ito, mga kababayan? Wait lang ha, mga kababayan, ayusin ko na electric fan, napakainit. So, ayo, mga dugi dogs, mga miming guys, umaya na kayo magpahangin ha. Ako muna, maawa kayo sa akin. Sa korte na lang sila magpaliwanag, di ba, Ma'am Priscilla Ramasamay? So ito, mga kababayan, ganun lang naman, Ma'am Elnora, hindi na natin pwedeng i-memorize yan. Kailangan ba natin magmura para maintindihan nila? Hindi! Napaka-simple. Ito, mga kababayan, according dito sa People's Tonight, may post po kasi ang People's Tonight, mga kababayan, na pinamagatang coming soon. Ayan, ito kasi. Ito. Coming soon, mga kababayan. Ano nga ba itong coming soon na to? Ang coming soon na nakalagay dito ay AGK, The War on Drugs, the movie. Ayan, no? Coming soon. So, basahin ko lang po dito ang article ng naturang page or ang kanilang sulat dito, mga kababayan. People's Tonight, 3 hours ago. More than 8 years after launching a blood drench or war on drugs as President of the Philippines, elected on a platform that boiled down to shut first and ask question later, Rodrigo Duterte, 79, arrived in The Hague on March 12, 2025. He was arrested the day before under a warrant issued by the International Criminal Court law. Ayan. So, the courtesy, the Washington Post. Ito po, hindi pala siya The Manila Times, The Washington Post. Sorry, hindi siya Manila Times. Washington Post. So, ito po ang nakalagay. Meron pong link. AGK, The War on Drugs, a nationwide campaign, a directive that changed thousands of lives and the country itself. It was for the people, against its own people. Coming soon. Ito po ang nakalagay. AGK, The War on Drugs, a nationwide campaign, a directive that changed thousands of lives and the country itself. It was for the people against its own people. Coming soon. So ito po, mga kababayan, meron po siyang link. Pipindutin ko lang po at ito na siya. The Washington Post. Kita nyo, mga kababayan? The Washington Post, mga kababayan. So, sa Washington Post na to, nakasaad dito, mga kababayan, ay, eto na. With drug war, Duterte long countered global condemnation. Rodrigo Duterte arrived at The Hague on Wednesday in photos and videos. Here, how he went from President of the Philippines to defendant before the ICC. More than 8 years after launching, sabi ni Sammy Westfall. Ayan, siya po yung nagsulat ng article, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, wait lang Ayan, wait lang. So ayun na nga. Ito po yung naturang laman, mga kababayan, ng article ng Washington Post. So ngayon, ito po yung mga video nung tumakbo si Digong pagka-presidente noong 2016. Ayan po yan sa grandstand po yan sa Luneta Grandstand. So wait lang, mga kababayan iparinig ko sa inyo yung naturang video nung May 9, 2016. Ito po siya, May 9, 2016, mga kababayan. Ito po yung video. After me. State your Rodrigo Roa Duterte. And Vice President Aaron Peter Cayetano! Repeat after me. So yan po yun, mga kababayan, simula nung nanalo si Digong noong 2016 bilang presidente ng Pilipinas. So ito po yung video, mga kababayan, na ipapakita ko sa inyo na isang thriller
ng war on drugs. Ito po, marami na siya. Maraming iba't ibang video na po ito, mga kababayan. Iba't ibang video na po ito at iba't ibang picture na kung saan sunod-sunod na. Simula nung pag-upo at pagpapanumpa ni Digong, ito na, nag-declared na siya ng war on drugs. May mga natumba na, may mga nakukulong na. Ayan. Tapos ito, nagsasalita na siya, double down on his drug war. Tapos pagdating dito, ito na, may mga namamatay na, may mga binuburol na, may mga nililibing na. Ito yun siguro yung si Kian de los Santos yata to. Ayun, tapos nagsasalita siya dito, happy to slaughter drug addicts. Ayan, Duterte says he's happy to slaughter drug addicts. So sunod-sunod na yan. Oo, mga kababayan. Hanggang sa natapos yung naturang article ng Washington Post. So ito po mga kababayan yung sunod. Ito na. Meron dito nakalagay mga kababayan na AGK War on Drugs. Ayan. Ito po, may link pa isa na video mismo. No? Wait lang mga kababayan ha. Ipapanood ko sa inyo yung video na ano pa itong video na to ng War on Drugs. So, ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo yung video ng War on Drugs ni Digo. Ito po siya. Direk, kakain na! Ayan siya. Ganyan po ang nangyari noon. So, yun po yun, mga kababayan, ang thriller, no, na tinawag anak, kakain na. Yung bata, galing lang sa labas, merong binili siguro, inutos lang ng nanay, patay na. In the shadows of the Duterte war on drugs, the Strait of the Philippines changed overnight. Police operations multiplied and so did the bodies mini-gunned down without trial. So, yun po yung AGK victims na maraming pinatay na adik na hindi dinaan sa due process. So bakit nga ba nakasuhan? Si Duterte ng crimes against humanity. Hindi nyo na pwedeng tanungin kung bakit. Hindi nyo na pwedeng sabihin na bakit nga ba siya kinasuhan ng crimes against humanity samantalang 43 lang naman ang patay. So kung tutuusin natin, 43 lang ang patay doon sa ICC. Pero tayo mismo, mga kababayan, buong Pilipinas witness. Nandyan naman po ang ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, lahat ng media network sa ating Pilipinas na makakapag-testify at makakapag-witness kung ilan talaga ang patay. Tambak, salvage dito, salvage doon, meron pang binalot ng mga masking tape, meron pang nakalagay, "Wag tularan, adik ako." Kahit kayo mismo mga kababayan, hindi pa naman po siguro tayo nagka-Alzheimer lahat. Hindi naman po siguro tayo nauntog na makalimutan natin ang mga pangyayari. Na kahit nga noon, as long as may tato ka, payat ka, nakakatakot lumabas, mapagkamalan kang adik, matutokhang ka.
Paano hindi safe maglakad nung panahon ni Digong na siya ang presidente? Bawal lumabas. Kasi nga, pandemya. Ngayon, medyo lumabo-labo na ang pandemya noon. Di ba? Kung naalala ninyo, open na ang Pilipinas. Pero anong nangyari, mga kababayan? Maskin ikaw, natatakot kang lumabas. Mapagkamalan kang adik, mamamatay ka. Di ba? Yan po yung sinasabing in the shadows of the Duterte war on drugs, the Straits of the Philippines changed overnight. Police operations multiplied, and so did the bodies. Minigun down without trial. Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Meron palang ganun. Actually, mga kababayan, ito ay post lang po ng tawag dito. People's Tonight. Ayan. Ituturo ka lang, tudas ka. Totoo yan, Sir Lito Braga. Kaya yan po yung kadahilanan, mga kababayan, na meron talagang ganun. Sa totoo lang. Ito pa. He still go back to the Philippines. Update from The Hague. Sabi ni dito sa post. Kung makakauwi pa ba daw sa Pilipinas. Ito, update from The Hague. Sabi ni UR Journal. Attorney Nicholas Kaufman said the former president is in good spirits. Attorney Nicholas asserted in his client, PRRD had nothing to do with destroying any evidence. Destroying evidence, Kaufman added, is a criminal offense, and it was not done in PRRD's request in his behalf. Attorney Kaufman does not believe that the evidence has been destroyed. Attorney Kaufman called Attorney Cristina Conte's recent pronouncement of PRRD interim release as unethical interference, adding the former tried to ignore the letter's rumblings. PRRD days are occupied with legal and family visit. On the resolution of the House of Representatives blocking the interim release of PRRD, Attorney Kaufman refused to make any comment as he does not want to touch on politics, saying he is a lawyer and he deals with the legal matters. Sa madaling salita, hindi ko na po babasahin, mga kababayan, kasi puro to Attorney Kaufman. Hindi pa rin po nakakalaya si Digong. Kung tutuusin nga, dapat Attorney Hopeman. Pag-asa. Paasa. Yeah? Attorney Hopeman o Attorney Kaufman? Di ba? So yun po, mga kababayan. Attorney Hopeman o Attorney Kaufman? Puro na lang siya ganito, puro ganyan. Ito, panghuli. Attorney Kaufman message to the Filipino people. Respect the judicial process. Respect the judge. We are confident in working towards bringing the former president home. End of the interview. Resource, Harry Roque. Ay, putang una. Ayan. Update. Duterte at The Hague. Update daw kay Duterte sa The Hague. Sino ang source? Harry Roque. So, maniniwala ka ba? Di ba? Salamat po, CY Gods. Thank you so much po at sa daddy mo po. Di ba? End of the interview. Sino ang source? Harry Roque. So, spokesperson na pala si Harry Roque ngayon ni Kaufman. Yun po ang update sa The Hague. Makakauwi na daw si Duterte sa Pilipinas. Posible daw ang Pilipinas ang kumupkup kay Duterte.